Ako po si John MacHale or tawagin nyo na lang ako sa pangalang Mac, 29 years old. Sa edad kong to, maraming pagsubok na ang dumating sa buhay ko at ito ang aking kwento. Laking probinsya po ako at isa din ako sa big winner sa buhay. Tatlo kaming magkakapatid, si John Franz yung pangalawa sa akin at si John Paul naman yung bunso namin at ako ang panganay, kaya tawag sa amin dito J Brothers. Nakakatuwa kasi daw sa pangalan namin, puro J ang simula. Kaya binansagan kaming J Brothers. Ang pangalan naman ng inay at itay ko ay John Hector at Josephine Gale. Work ng tatay ko ay tricycle driver at si nanay naman housewife. Simpleng buhay lang. Makakain lang ng 3 beses sa isang araw at magkasama sa pagkainan ay sobrang saya na sa buhay. Sa totoo lang po, hatid sundo kami niyan sa paaralan. At dati hindi pa uso pera, kundi mismong pagkain binabaon namin. Pagdating naman sa mga homework namin, andyan si nanay para tulungan kami. At isa pa dyan, sinusunod din namin yung policy ni nanay na kapag wala pa sa bahay at tumagpas ka sa alas 6 ng gabi, may matatanggap ka na parusa. Kaya wala talaga kaming masabi sa mga magulang namin, kundi sobrang napakabait. Kaya nagpapasalamat ako kay God. Lagi na binigyan kami ng mapagmahal at maalagang magulang. Pero sa kalaunan po, lahat po ay nagbago. Yung dating masayang pamilya napalitan ng lungkot dahil sa pagkawala ng inay namin. Nagkaroon po siya ng sakit sa cancer sa utak. Kulang po yung panggastos namin. Kaya lumapit po kami sa gobernador dito, pero huli na po, hindi na kinaya ni inay. Kaya binawian na po siya ng buhay. Tapos nung binurol na namin si inay, isang trahedya naman ang biglang nangyari sa itay ko. Na-stroke po siya mismo sa burol po ng inay. Nagkakagulo ng mga tao noon dahil sa biglang pangyayari. Itinakbo nila Ninong sa ospital si itay. Iyak ako ng iyak hanggang sa matapos na yung burol ni inay at nakauwi na rin sa bahay. Maya-maya ay biglang sumalubong. May sinabi si Ninong sa akin. Ang sabi niya sa akin, anak, huminahon ka at magpakalakas. Kasi ang itay ay wala na rin. Ako ay napaupo at napatulala na hindi nakapagsalita. Ilang araw ako noon na hindi makakain kasi napakasakit sa kalooban na yung 2 mong magulang ay sabay silang nawala. Nasa buhay mo na parang bulalang, kalaunan ay tinanggap ko na kasi si Panginoon lang ang may alam kung bakit sila kinuha. Araw-araw akong nagdasal kay God na sana po gabayan niya kaming magkakapatid sa panibagong yugto. Nag-working student pa ako, hindi pa ako nawala ng pag-asa. Nagsikap akong mag-aral noon kasi gusto kong makapagtapos ng kolehiyo para umahon sa buhay at para din matulungan ko at mapag-aral ko ang aking mga kapatid dahil sila ang nagbigay ng lakas sa aking pangarap. Sa hindi po inaasahan sa aking pagsusumikap sa pag-aaral ay ibinigay po ng buong may kapal sa aking mga kamay. Ako po ay nakapagtapos na ng pag-aaral sa kolehiyo at nagkaroon na rin ng magandang trabaho. Sa ngayon po ay pinapaaral ko na ang 2 kong patid. Dito na rin po wawakas ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Sana ay maging inspirasyon ito and I hope po mabigyan niyo po ng pansin ang aking kwento.